ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon.
bawat isa, Panginoon. Because you are so good in our lives, O God. Hindi namin kayang tawanan ng iyong katapatan sa aming mga buhay. We cannot outgive you, Lord. Everything has been provided for us. Ang lahat, Panginoon, ay binigay mo na sa amin. Ang aming buhay, ang aming hininga, Panginoon. Ang aming pamilya, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkaloob mo, Panginoon, sa amin. Ng libre, walang bayad. Ang hinihiling mo lang sa amin ay paglingkuran ka, luwalhatiin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. That's why this morning, we worship you and we adore you. For you are our loving God, our Savior, our Lord, the mighty one. Oh, we thank you, we honor you, oh God, and we give you praise, honor, and adoration. This we pray in Jesus' name, and everybody says, Amen and Amen. Praise God. Bago po kayong maupo, sabihin niyo sa inyong katabi, pinagpala ka ng Diyos. Dahil kahit umuulan ay narito ka, hindi ka nanlamig. Pinili mong katagpuin ang Diyos ngayong araw na ito. Amen po ba? So please be seated po mga kapatid. Amen. Salamat po worship team. Good morning! Alam niyo po ba ang pakiramdam ng naririto sa harapan? Alam niyo po, sa 7-minute preaching, medyo malakas pa ang loob ko doon kasi nasa Zoom naman eh, di ba? Ako muna po ay magpapasalamat sa opportunity na pinagkaloob po sa akin na ako po ay makatayo sa inyong harapan ngayong umagang ito. Hallelujah! Mapapa-hallelujah ka talaga dahil hindi po ako tumatayo talaga dito sa stage na to. Pagka lang nag-altar call, ako po ay tumatayo dito. Pero ngayon po ako ay magsasalita sa inyong harapan. So salamat po sa Panginoon. Salamat po Pastor Dong and Pastora May for this opportunity na binigay niyo po sa akin para po magamit ko itong pulpito na to at ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa aming mga buhay. Nung ako po itinext ni Pastor Dash, sabi ko, totoo ba yan? Hindi ka ba nagbibiro? Kasi nasa commencement exercises pa lang po kami ni Josiah. And sabi ko, Lord, salamat dahil ito ay pagtataas at pag-aangat ng pananampalataya at pagsunod sa ating Diyos. Amen po ba? Sabi kanina ni Josiah, ang pagsunod ay may kasamang pagbabago, may kasamang pagpapakumbaba. Ito po ay pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon upang ako'y magamit dito sa ating simbahan ng The Hub of Christ, Parañaque. Amen po ba? So, isa muli pong palakpak sa ating Panginoon para naman po matanggal yung kaba ko na kagabi ko pa po nararamdaman. Actually, ay ilang araw na pong maganda. Hindi maganda ang pakiramdam ko dahil napakainit po sa Nueva Ecija. Umaabot po kami doon minsan ng 45 degrees. Tapos mamaya uulan, araw, uulan, iinit. Ganyan po. So, at ako po ay mag-isa pa lang sa aming shop sa Central Luzon State University dahil nag-mission nga si Pastor na todo yata po ng pagod. Kaya... Pero salamat sa Diyos, sa Monday po may assistant na po ako sa shop, kaya makakaalis na po ako. Kaya hindi ako makaalis ay dahil mag-isa lang po ako doon sa shop. So anyway, tinitingnan ko po ang inyong mga mukha. Ngitian nyo nga ulit yung mga katabi nyo. Yan. Kasi sa pagniting yan, sabihin nyo, huwag kang matutulog kapatid. Dahil malamig ngayon, di ba? Masarap matulog, di ba? Ako nga po, naka 3/4 na pero nag-jacket pa po ako dahil mahina po ako sa lamig. Si Pastora May pa naman alam natin na itodo ang aircon. Pero ako po ay nagtatago sa aircon. Sabi ko nga, ay anak, pwede bang 29 yung aircon kapag ako ang kasama? Sabi ni Josiah, di ba mag-electric fan ka na lang mama, nag-aircon ka pa. Tunay po talagang hindi ako pabor sa lamig, pero salamat dito, hindi gaanong malamig. Praise the Lord.
At kinakabahan po talaga ako, narinig ko, kinakabahan po talaga ako dahil kaharap ko po kayong lahat. Anyway, ngayon po ang akin pong topic, dahil nung nakaraang 2 Sundays ago, ay topic po ni Pastor Dong is the power to activate. Amen po ba? At binanggit po niya doon yung 3 kaaway natin. The world, the flesh, and the devil. Yan. So napagtagumpayan na po natin yun, naituro na ni Pastor Dong di po ba? So pag naituro po sa atin, natutunan na natin, syempre i-apply na natin, hindi po ba? So breakthrough na tayo, napagtagumpayan natin ang mundong ating kinabibilangan, yung place of assignment natin, napagtagumpayan na rin natin yung ating mga sariling kagustuhan, yan, yung laging ako, me, myself, and I. Yan, napagtagumpayan na rin natin ang demonyo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi po yan demonyo. Tingnan mo lang kung napagtagumpayan niya na yung demonyo sa paligid niya. Hello, kayo naman, di pa ako tapos Yan, so napagtagumpayan na po ba? Halata po bang napagtagumpayan na? Amen, yun halata na kasi nakangiti na, masigla na, di ba? At nung nakarang linggo, we're privileged na marinig naman natin si Pastora Zali Montehormoso at sinabi niya, getting ready to be activated. So, inihanda na tayo. So, ngayon, ang topic ko po ay fully activated. Sabi mo sa katabi mo, activated ka na pa talaga, kapatid. Yan. Kapag hindi pa, yugyugin mo. At pag medyo pumipikit ang kanyang mata, galaw-galawin mo at kuryentehin mo raw, sabi ni Pastor ni, kuryentehin mo ng salita ng Diyos para magising. Amen po ba? Hello, yan. Kailangan talagang fully activated tayo. Ano ba ibig sabihin ng activate? Tiningnan ko po sa dictionary, sabi niya is to initiate. Yan. Turn on. Tingnan mo nga kung naka-turn on na yung katabi mo. Baka naman turn off yan O nata-turn off ka dyan sa katabi mo. Dahil hindi mangiti. Tingnan nyo uli, pag hindi nakangiti, sabi nyo, bawal na kasi mangot dito. Kasi masaya lang tayo dapat. Amen ba? Kasi nasa tahanan tayo ng Diyos. Amen? Halimbawa, pumunta kayo sa Malacanang, nakasimangot kayo. Ano kayang sasabihin pagharap ni BBM? Nagpunta ka pa rito, sisimangutan mo lang pala ako, hindi ba? Hello? So kapag tayo ay nasa tahanan ng Diyos, excited tayo, hindi ba? Kasi ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari ang ating kakatagpuin. Kaya palakpakan natin ang Panginoon kasi kanina pa lang, sa praise and worship pa lang, talaga namang pinagpala tayong maranasan natin ang presensya ng Lord. At di ba pinagpala tayong makasama natin yung mga first-timer, na-memorize ko na, si Matthew, si Maxie, si Divine, saka si Sister Kathy. O di ba? Pinagpala tayo sa mga first-timer, pinapadala ng papalakpakan natin sila kasi ipinadala sila ng Diyos dito para i-activate naman natin sila. Yan. Kasi tayo fully activated na. Amen ba? Dahil dun sa 2 linggo na isinyer sa atin ni Pastor Dong at saka ni Pastor Zali, talagang inihanda tayo ng Panginoon. Amen po ba? So, tingnan po natin yung aking inihandang verse sa 1 Peter chapter 5, verse 10. Ayan. So, sabay-sabay po nating basahin. Sabi po dyan, and then, after your brief suffering, the God of all loving grace, who has called you to share in His eternal glory in Christ, will personally and powerfully restore you and make you stronger than ever. Yes, He will set you firmly in place and build you up. Wow, napakaganda pong salita ito ng Diyos sa atin. Dahil talaga namang bago po tayo maging activated to serve God and to bring back to His purpose, we need to undergo the process of restoration. Bakit po may restoration? Kasi pag pinag-uusapan po ang suffering, trials, yung mga pagsubok sa buhay natin, di ba may nararanasan tayo diyang pains, yan, yung sakit, yan, nararanasan natin yung panghihina. Kaya dapat may i-restore sa buhay natin. Sino na dito nakaranas ng trials, pagsubok ng buhay? May 10, may 15. So yung iba, praise God, wala pang pagsubok na nararanasan. Ang bless nyo naman.
Bakit nung nagsabog ng pagsubok ang Lord, naranasan ko lahat? Oh Lord, paranasin mo sila ng pagsubok para maka-breakthrough. Hallelujah. Kasi alam niyo, yung pagsubok, hindi naman yung matinding trials agad eh. Alam niyo sa mga estudyante, yung pagsubok, yung wala silang load para pambili ng, wala silang baon pambili ng load para may wifi connection, pagsubok na yun. Diba? Pagsubok na sa kanila yun. Yung maglalakad ka mula doon sa palengke papunta rito, pagsubok na yun. Diba? Samantalang tayo, diba? Nilalakad natin mula sa bahay papunta eskwelahan. Sino pa nakaranas ng gano'n? Naglakad. Oh, ibig sabihin yung mga 50 plus na tumataas ang kamay. Ay, yung iba naman mga bata pa. Pero syempre malapit lang sa eskwela. Ay, bata pa raw si Pastor Walter. Wala pa kasing buhok eh. Diba? Kaya batang-bata pa yan. Patawa ko lang kayo kasi pati ako kinakabahan sa inyo eh. Pagka hindi kayo nagre-react. Alam niyo po, pag tumatayo ako sa harapan sa The Recent Generation po, hindi naman po ako nagpipreach talaga kasi hindi ko po area yung preaching. Sabi ko si Pastor Erwin po yun. Ako lang po ay exhortation, yung ganyan. Pero nabaligtad po ngayon. Bakit ka ako ganun? Ako ang magpipreach, ikaw ang mag-e-exhort. Baligtad. Tapos, the hub of Christ, Paranaque pa yun. Sula, nangangatog ng tuhod ko. Sabi ko, Pastora Dash, talaga namang yung nagre-revolusyon yung tiyan ko eh. Pagka ganyan, ang pag-uusapan. Pero dahil ang Diyos ay Diyos sa ating buhay, at pag tayo sumunod, alam natin na may gagawin ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos sa buhay mo ngayon. Amen. May gagawin talaga ang Diyos sa buhay natin. Dahil kaya tayo nagpunta dito, dahil katatagpuin tayo ng Diyos. Ang Diyos talaga po yun. Hindi ang guwapong katabi natin, hindi ang kagwapuhan ni Pastor Dong, hindi ang pagiging tough ni Pastora May, kundi ang pinuntahan natin ay ang Diyos. Amen. Alam niyo po, sa unang kita ko pa lang kay Pastora May, hindi po ako natakot. Honestly po, kasi meron po akong boss na napaka-stricto. Ang dami ko pong natutunan sa kanya. Kaya wag po nating lalayuan yung mga striktong tao kasi yun po ang maraming ituturo sa atin. Sabi nung aking boss dati, sabi niya, binigyan niya ako ng libro. Sabi niya, anong course ang tinapos mo? Sabi ko, Bachelor of Science in Nursing po. O, 4 years graduate ka, English speaking ang pagkausap mo sa akin. Eh, hindi naman kami nag-i-English. Sa Batangas, hindi naman kami nag-i-English eh. Ay, di kay puro Tagalog naman doon. Ay, tapos nung na-apply ako doon, hindi raw pwedeng mag-Tagalog, ay English daw. Ay, di nagkapilipilipit ngayon ng aking ang English. Ay, binigyan ako ng libro, Agreement of Subject and Verb. Ay, inakoy, babalik ako nito sa high school. Alam niyo po, hindi man ako pasado doon sa kanyang qualification, pero ako po yung nagtagal hanggang wakas sa kanya. Kasi yung mga pumalit po sa akin dahil ayaw niya ako, dahil hindi nga ako straight English eh, overqualified. Walang tumagal, 1 araw pa lang hindi makatagal sa ugali niya. Eh, alam niyo po bang pinapagawa? Yung tubig lang na naririto, sabi niya, can you give me a glass of water? Sabi ko, parang secretary naman ang in-applyan ko din eh. Hindi naman ako taga-abot ng tubig. Hindi naman may, pero sige, iaabot ko. Paglilingkod pa rin yun, di ba? Paglingkuran mo dahil hindi niya maabot eh. Ganun ba mayayaman? Pati isang basong tubig, hindi kayang abutin. Yung ang lapit-lapit na, may mga anak ba dito na gano'n, saan po ang medyas ko? Saan po yung t-shirt ko? Saan nakahanger yung underwear ko? May gano'n bang kabataan ditong gano'n? Lahat na lang ipinaabot? Hello? Wala daw. Wala. Ay, ang babait. Responsable lahat ng mga kabataan dito. Amen. Praise God. At yung mga nanay nagre-react, yes daw, responsable yung mga anak nila. Amen. Yun. Praise the Lord. Yung pong kanina nag-testify, anak ko po yun. Panganay ko po yun. Halata po ba ako ang nanay? At yung nag-exhort po kanina, asawa ko yun. Gwapo, di ba? Oo, di ba? Para akong tumama sa supistik, sabi ng matatanda, di ba? Sabi ng matatanda sa amin, parang tumama sa supistik kapag ang napangasawa mo ay pagpapala sa buhay mo. Amen ba?
Aba, pag ang napangasawa mo responsable, guwapo, anak pa ng Diyos. Diba? Mai-inlove naman talaga tayo sa mga asawa natin, di ba? Kaya po nakakatuwa ang Diyos sa buhay natin, hindi ba? Lahat po ng yun ay pagpapala na ibinibigay sa atin. Ayan, ang sabi po dito, in this period of suffering, kasi may suffering God's intention is not to harm us, but to strengthen us and mold our inner being. Yan. Yung mga suffering na yan, na pinagdadaanan natin, ito po ay hindi para tayo ay bigyan ng pasakit. Sabihin mo nga sa katabi mo, tanungin mo, may pasakit ka na bang naranasan sa buhay? O baka ako naman ang pasakit sa buhay mo? Hindi naman. Praise the Lord. Yan pong mga nararamdaman nating sakit na yan, yan po ay pagmumolde ng Panginoon sa atin para tayo mas tumatag. Yan. Mas tumibay. Yan. At mas lumakas. Amen po ba? At higit sa lahat, mapalapit tayo sa ating Diyos. Amen po. Kaya huwag niyo pong lalayuan, huwag niyong uurungan yung mga nararanasan nating trials and temptation sa buhay natin. Alam niyo po yung mga trials na yan, kung iisipin natin, di ba ang daming pagsubok sa buhay natin, yung araw-araw nating pagbiyahe na matraffic, kahapon sa UPLB, 1 oras kami bago kami makarating doon sa papuntang UPLB sa daan pa lang. Di ba, trials na lang yun. Yung iba, mainitan ng ulo. Naalala ko yung bayaw ko, namamarilya ng sa kalsada, di ba? Pagka sa traffic, di ba? Praise the... Ay, nandoon pala yung aking bayaw. Ano daw ang pangalan ng bayaw ko? Yung po, yun. Ay, mabait na raw po ngayon. Salamat sa Diyos. Dahil itong mga trials and temptation, ay itong mga pagsubok na to sa buhay namin, ay talaga pong nagpatibay sa akin. At ito po ang naging daan para makakilala ko sa Panginoon. Kwento ko lang po sa inyo. Total, sa daily life sharing, ang tagline natin ay real life. Real talk po tayo ngayon. Yan. Ang amin pong pamilya ay, sabi nga nung ako ay bagong mananampalataya, ako po ay tinawag ng pastor para mag-testify. Sabi niya, okay, tinatawag ko po si Sister Marian, ang babaeng hinugot sa dilim. Alam niyo, sa halip po na ako ay mag-testify, katug na katug talaga. Ano ko yung sasabi? Ba't hinugot ako sa dilim? Bakit ganun sa dilim? Sa dilim ba talaga ako nanggaling? Noon po talagang ulik ba ako? Maitim talaga po ako. Ay, alam niyo naman sa Batangas, ay di kay kainit naman. Ano gang ipuputi mo doon? Tawa kayo ng tawa Diba, Sister Mila? Ayan. At alam niyo po yung pinagdaanan namin, hindi po talaga madali. Ang akin pong pamilya ay simple lang. Mabait po ang tatay ko. Babaero, lasinggero. Yan po ang tatay ko. At dahil sa isang pangyayari sa aming buhay ay napatay po ng tatay ko ang nanay ko. Yan. So, trials, di ba? O pagsubok, di ba? Masakit, di ba? O sobra. Sobra daw, sabi ni Pastora May. Pero, ang maganda po doon, hindi ko po hina-highlight yung sakit na naramdaman. Ang hina-highlight ko po doon, ito yung pagkakataon, opportunity na kinatagpo ako ng Panginoon. Na maramdaman ko na I need the Lord. Kasi alam niyo po, noong high school ako, paborito ko ng auntie ko na nunubina, lagi akong tinatawag kasi mabilis daw po akong magbasa ng nubina ko. So, na-memorize ko yun. Ginoong Maria, luwalhati, lahat yan memorize ko. O diba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bukod kang pinagpala. Dahil narito ka, kinatagpo ka ng Diyos. Sa lahat ng nangyari sa buhay natin, pagsubok sa buhay natin, ang Diyos ang pumili sa atin para yung naranasan natin na yun ay patibayin tayo. So pinatibay po ako ng Panginoon sa pagsubok na yun. Nung nakita ko ang nanay ko na nasa folding bed, na may 8 kandila sa folding bed, sabi ko, sinong gumawa nito? Yung pagsabi kong sinong gumawa nito, walang nagsasalita. Pangalawang tanong, sino ang gumawa nito? Wala pa rin nagsasalita. Pangatlo, inakay na ako ng auntie ko, patas ang tatay mo. Nung pagkasabi pong ganun, para talaga akong binuhusan ng mainit na tubig at lahat ng puot, galit, hinanakit, naramdaman ko. Una sa tatay ko, yung hatred talaga at pinangako, Lord, hindi ako mag-aasawa. Yung mga lalaking yan, walang pakundangan. Yang mga lalaking yan, walang silbi.
Yung mga lalaking yan. Kawawa ang mga lalaki. Pero hindi po lahat yun. Nung pong ako, ay, natawa si Pastor Ruel. Kasama ka ba doon, Pastor Ruel? Pero lahat tayo binago na ng Panginoon. At alam niyo po, nung mga oras na yun, talagang PGH lang. Puot galit, hinanakit ang naramdaman ko. At yun, yung pagkakataon na talagang isinumpa ko ang tatay ko. Hindi ko siya kakausapin kahit magkita kami. Hindi ko siya mapapatawad. At yun po ay dinala ko sa mahabang panahon. Yung pong galit na yun, hinanakit. 3 po kaming babae magkakapatid. Yung panganay namin, napakabait. Lalo na yung pangalawa, si Pastora Jenny, bait nga ang kanyang palayo, kaya napakabait. Ako lang daw po ang may matigas na puso. Hindi po nila ako makuhang kausapin para patawarin ang tatay namin. Sinasabi ko lagi sa kanila, sige, palit tayo. Yung tatay mo, kapag anak ang nanghihingi sa akin kapatawan, papatay ng tatay mo yung nanay mo, palit tayo, sige. Ako ang manghihingi sa'yo ngayon. Ano kayang mararamdaman mo? So, hindi na sila bumabalik. Yung lola ko, humiling sa amin na, bibigay ko lahat ng natitira kong lupain sa'yo, patawarin mo lang ang tatay ko. Hindi ko rin binigay. Sayang pala. Dapat binigay ko na. Ando na, natawa pa kayo. Ngayon ko napagtanto, pinatawad ko na lang pala, patatawarin ko rin sa huli. Ang lawak ng lupain na yun di ba? Praise the Lord. Pero talagang alam niyo po, pag galit ang tao, walang mabuting maidudulot, di ba? Wala talagang puwang ang Diyos sa buhay natin, di po ba? Pero dahil yung pagkakataon na yon, ilang taon ko po yung kinimkim sa puso ko, yung galit na yon. Pero salamat sa Diyos, dahil nung kinausap ako ng isang leader sa simbahan na una kong inatendan, doon po nakita ko na nagsalita ang Diyos. Ang sabi niya, tatay mo pa rin yun. Alam ko naman yun kailangan pa man niya sabihin, tatay ko naman talaga yun Diba? Pero iba yung dating noon At hindi ka mabubuhay sa mundong ito kung hindi dahil sa tatay mo. Alam ko rin naman yun Diba? Hindi na rin kailangan sabihin. Pero nung mga oras na yun, ang Diyos po ang nagsalita through that leader ng simbahan. At doon po parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib ko. Na yung galit na kinimkim ko sa mahabang panahon ay nawala. Yun po pala yung tunay na pagpapatawad. Yung kinikimkim mong puot, galit, hinanakit sa puso mo, tas na-release mo because the Lord says it so. Sinabi niya sa'yo na gawin mo at sumunod ka. Mararamdaman mo sa puso mo na talagang totoo ito, Lord. Totoo talaga na ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon dahil talaga pong siya ang nagpapatunay sa ating buhay na hindi po imposible ang tayo'y makapagpatawad. Kasi siya naman po talaga ang unang nagpatawad sa atin. Amen po ba? Alam niyo po ang purpose ng trial sa buhay natin una, to experience the grace of God. Yung pong biyaya ng Diyos. At pag naranasan po natin yung biyaya ng Diyos na yun sa buhay natin, talaga pong yung divine encounter na yun, yung divine enablement na yun ng Panginoon sa buhay natin ay magmamanifest. At wala kang ibang gagawin kundi pasalamatan siya dahil talaga namang hinugot ako sa dilim ng Panginoon at kinatagpo niya upang maranasan ang kanyang biyaya. At paano po ba natin i-activate yung sinasabing grace of God sa buhay natin, yung biyaya ng Diyos? Una po, laboring consistently in the Word. Yan. Yung tayo po ay patuloy na magbasa ng kanyang salita. Amen po ba? Sabi po sa Acts chapter 20 verse 32, babasahin ko na lang po sa inyo. Ang sabi po sa Tagalog, at ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang sariling nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. So kapag po tayo ay tuloy-tuloy na nagbabasa ng kanyang salita, mga kapatid, patitibayon po tayo ng ating Panginoon sa lahat ng pagsubok na daranasin natin sa ating buhay at may nakalaan po talagang pagpapala sa atin. Amen po ba?
Amen. Kaya huwag po nating lalayuan, huwag po nating kakalimutan na magbasa ng kanyang salita. Kasi yun po ang sabi sa kanta sa mga bata, di ba? Read your Bible, pray every day, and you will grow, grow, and grow. So kung gusto nating mag-grow, read our Bible mga kapatid. Kasi yun din po ang unang sinabi sa aming mag-asawa ni Pastor Dong, basahin niyo anak ang Biblia. Amen po. At pangalawa po, na purpose ng trial sa buhay natin ay by practicing or doing the Word. Yan, kailangan po talagang hindi lang natin binabasa. Kinakailangan din pong i-practice natin, gawin natin, sundin natin yung nababasa natin. Hindi po ba? Ipamuhay. Yan, isa pamuhay natin na sabi nga nung anak ko, cum laude daw siya. Ano naman kung cum laude, kung yun namang kanyang ugali ay hindi angkop sa kagustuhan ng Diyos. Wala pong saysay yung pagiging cum laude natin or anumang naabot natin sa buhay kung ang atin pong inner being, kung yun atin pong pagkatao ay hindi angkop sa lifestyle ng ating Panginoong Jesus. Kung hindi po ito ay ugaling langit na kaakit-akit na laging sinasabi ni Pastor Dong sa atin. Amen po ba? So, sabi ni Pastor Dong, di ba, practice makes permanent. Hindi nyo narinig yung sinabi ni Pastor Dong. Narinig ko yun sa daily life sharing, sinulat ko pa nga yun Pag sinasabi ni Pastor Dong, sinusulat ko, Pastor Dong. Sabi niya, practice makes permanent. Kasi kapag paulit-ulit mong ginagawa, nakakasanayan mo na, nagiging hobby mo na, nagiging lifestyle mo na. Sabihin mo sa katabi mo, practice ka na, magbasa mamaya. Amen po ba? So kasi yun po talaga ang magpapatibay sa atin. Kasi kung wala tayong salita ay wala po tayong magiging kahihinatnan sa ating buhay. Kaya po sabi dyan sa James 1:22, babasahin ko na lang po, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Tingnan mo ngayon katabi mo kung ulyanin. Nakakalimot na. Hello? Nakakalimutan ang Diyos. Di po ba pagka sa isang restaurant may nakikita tayo all-day breakfast? Di ba? Dapat tayo ganun din. All day, hindi breakfast, all-day Christian. Yung hindi paglinggo lang banal, Lunes hanggang Sabado tayo ay hindi banal. Parang ang sakit pakinggan ng bangal, hindi po. Pero okay na rin yun para magising tayo sa katotohanan. So all-day Christian po tayo. Kailangan na ipapractice natin yung nababasa natin, napakikinggan natin, at hindi natin nakakalimutan. Amen po? At ang pangatlo po, 4 lang po ito. By continuing in the Word, kailangan po talaga, tuloy-tuloy. Tayo nagbabasa, hindi ngayon lang. Ang susunod, pag na-assign na ulit tayong mag-share. Ang susunod ay kapag na-assign mag-mission, saka magbabasa ng kanyang salita. Hello? Sabi mo sa katabi mo, kailangan tuloy-tuloy. Amen po? Sabi sa James chapter 1 verse 25, kailangan ay taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So hindi tayo nakakalimot sa salita. Tuloy-tuloy po tayong nagbabasa ng kanyang salita. Amen po? Kasi ito pong salita ng Diyos, nagsha-sharpen po sa atin para magawa po natin yung dapat nating gawin. Nagpapatalas ito sa atin. Hello? Pinatatalas po tayo bilang mga tao. Anong papatalasin sa atin? Yung pag-iisip, yung wisdom na binibigay sa atin ng Diyos para tayo po ay makapagdesisyon sa lahat ng gagawin natin. Tamang desisyon. Amen po? Ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At pang-apat po, yan. Ay, pangalawa pa lang po ito pala. Pangatlo lang po yun sa grace ng Lord. At ang pangalawa na
purpose po ng trial to share in His eternal glory in Christ. Para makasama natin ang Diyos sa kaluwalhatian. At sabi po sa kanyang salita dyan, sa next slide po, sa Romans 8:70, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? So kung tayo nag-i-endure dito sa mga sufferings, trials na pinagdadaanan natin, kasama rin naman natin ang ating Panginoon sa kaluwalhatian na daranasin. Amen po ba? Amen po. At ang pangatlo po na purpose ng trial sa buhay natin, to restore us and make us stronger than ever. Amen po ba? Para mas patatagin tayo, mas palakasin tayo, mas patibayin tayo. Amen po ba? Sabi po sa Isaiah 40 verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Mga kapatid, kapag po tayo ay may Diyos sa buhay natin, kailanman, hindi tayo manghihina spiritually. Mararamdaman natin ang pagod. Sabi nga, pag pagod ang katawan, di ipahinga, matulog. Lagi sinasabi ni Pastora May, di ba? Pero tayo po bilang mga pinili at tinawag ng ating Diyos na buhay, hindi po tayo magsasawa at mapapagod na paglingkuran siya. Hindi po tayo magsasawa at mapapagod na magbuo ng buhay. Hindi po tayo magsasawa at mapapagod na idala sa panalangin yung ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala. Sabi po ni Pastora Che doon, isa po sa nag-share doon, God's Fight, My Fight, ay ang aking pong eldest sister. Yan. Si Ate Christy po. Sabi ko, God's fight, my fight, our fight. Muntik na rin kami mag-fight, magkapatid. Number 1 persecutor ko po yan nung college. Kasi po, wala na kami magulang, di ba? Nakulong ang tatay ko, namatay nanay ko. So tuwing pupunta ako sa simbahan, nararamdaman ko talaga yung love ni Lord. Kaya ako po ay simbahan school, simbahan school. So sabi niya, idala mo na kaya lahat ng damit mo doon sa simbahan mo at doon ka na tumira. Ngayon naman, siya na rin ay nakatira dito. Kita niyo ang kabutihan ng Lord. Palakpakan nga po natin ang Lord. Kasi alam niyo po yan yung blessing ng Panginoon sa buhay ko. Although hindi maganda ang pinagsimulan, pero maganda ang kinahinatnan. Amen. Praise God. Kaya mga kapatid, kung nakakaranas kayo ng kapighatian, na broken-hearted kayo dun sa mga boyfriend nyo, mukhang hindi nyo naman alam, or girlfriend nyo ay mukhang octopus daw, kapit ng kapit, hindi naman kailang, lagyan nyo na lang kaya ng rugby. Huwag nyo lang aamoy-amoyin, di ba? Kasi kapit ng kapit. Noon sa aming kapanahonan namin, yung mga 50s, taas ang kamay, bawal ang holding hands. Ngayon, may HHWW pa kayong nalalaman. Sa mag-asawa lang iyon noon. Ngayon hindi ko na malaman. No, nagre-review ako noon Di ba? Sabi nga 1 seat apart dapat, 1 meter apart. Ay ngayon, no part. Nakapark na, nasa park na. Di ba? Hello, mga kabataan, kailangan hindi ganun ang ating standard sa buhay. Hello, mga kabataan, taas ang kamay ng mga nagagandahan, nagagwapo ang mga kabataan dyan. Parang ayaw tumas, dadalawang kabataan, 3, 4. Nahihiya kayo, may pogi doon, no? Si Maxi. O, di ba? Nung nagsabog ang Diyos ng tangos ng ilong, nasalo niyang lahat. Kinulang sa atin, di ba? Pero salamat sa Diyos. Dahil tayo naman ay kahit na ang ilong ay ilong Pinoy, tayo naman ay may pusong Pinoy na handang maglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sabi nung speaker nila, Josiah, sabi ko, bakit ba sablay? Ang alam ko sa sablay, negative Hari ng sablay. Yung parang walang ginawang mabuti, di ba? Sablay. Bakit ang tawag niyo dun sa ganyan, nakaganyan dun is sablay? Yun pala sense of responsibility. Yun. Tanong mo sa katabi, responsableng Kristiyano ka ba? Yan. Kung responsableng Kristiyano ka, dapat gagawin mo yung kaninang 3 grasya na
binigay sa atin ng Diyos para maranasan natin yung grasya ng Diyos, yung manalang, yung magbasa ng kanyang salita, magpatuloy sa kanyang salita, at tuloy-tuloy na pag-aaral ng kanyang salita. Amen ba? At pang-apat, dahil na-restore na tayo, ito na po yung last, it will set you firmly in place and build you up. Yan, yung magiging stable ka na. Hindi ka na matitinag. Sabi nga, di ba, winners never quit and quitters never win. Hello? Kailanman yung mga umuurong, sumusulong, nagtsatsacha sa pagtitiwala sa Diyos, kailanman hindi nagiging stable sa pananampalataya. Lagi na lang nanlulupaypay pag may pagsubok. Pero sa atin, di ba sa awitin, sabi niya, dumaan man sa apoy, di ako masusunog, mainitan ka lang. Hello? Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod, pero mababasa ka naman. Hello? Kaya pag may pagsubok, meron ka pa rin nararamdaman, tao ka eh. Tingnan mo nga, pisilin mo yung katabi mo kung tao, may nararamdaman pa rin yan kasi buhay pa rin, di ba? Nakakaramdam yan ng sakit, di ba? Pero hindi natin dapat tambayan, sabi nga ni Pastor Dong, yung mga sakit na nararanasan natin, kundi dapat nating pagtagumpayan. Amen? Kailangan natin pagtagumpayan yung mga nararanasan nating yan. At yung mga bagyo na dumarating, sa ating mga buhay, it will give us stability and growth. Yun yung magpapatibay sa atin. Yung magbibigay sa atin ng paglago sa ating pananampalataya. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat kapatid, lumalago ka na. Amen. Lumalago na ang bawat isa sa pananampalataya dahil sa araw-araw natin na pakikinig. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Hindi lang isang hearing, hearing and hearing. Hindi hearing dito, labas dyan. Kundi pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Faith is like an anchor that will hold us firm and establish in our belief in God. Itong ating pananampalataya, pagtitiwala at pagniniwala natin sa Diyos ang magbibigay sa atin ng katatagan upang tayo'y maniwala at magtiwala at mapalapit sa ating Diyos na buhay. Kaya po sa aking conclusion, we are not saved to be served, but we are saved to serve God and His people. So sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka upang maging pagpapala sa mas nakakaraming tao. Amen po ba? At dahil po sa pagtugon ko sa Panginoon at dahil po sa pagkilala ko sa Panginoon, ay naramdaman ko ang kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito po ang nagsilbing daluyan ng Diyos upang ang kanyang pag-ibig sa aking buhay ay maranasan din ng aking pamilya. At kaya po nararanasan ko yung generational blessing ng aming pamilya sa aming mga anak because of our obedience to God. Amen po. Dahil sa atin pong pagsunod sa ating Diyos, although marami tayong pinagdadaanan sa buhay natin, hindi po mawawala. Dahil sabi nga sa John 16:33, di po ba? We will have many troubles, but take courage. Magpakatibay po tayo, magpakatatag po tayo dahil sa lahat ng pagsubok na ito, ang Diyos ay kasama natin. Hindi mo na tayo iiwan, hindi kailanman niya tayo pababayaan because He is Emmanuel. He is always with us. So sa umagang ito po, tayong lahat ay tumayo at atin pong sambahin ang ating Panginoon sa umagang ito. Awitin po natin at purihin siya. At doon po sa mga nakakaranas ngayon ng pagsubok, na matindi. O kahit hindi ganun katindi, pero talagang nanghihina, na panghihinaan ng loob. Nagkakaroon po ng pakiramdam na talagang, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Hindi ko to kayang mag-isa. Hindi ko kaya, Panginoon, ang sakit na nararamdaman na ito. Hindi ko kayang patawarin yung taong nagkasala sa akin. Kung hindi mo kayang patawarin ang taong nagkasala sa iyo, ito yung pagkakataon na hingin mo ang tulong ng Diyos. Hingin natin ang tulong ng Diyos na sa lahat ng pagkakataon ng nararamdaman natin ang pangangailangan sa Diyos, ang tulong niya. He is able. He is able to help us because nothing is impossible with our big and great God. Oh, we thank you, Lord, sa umagang ito, o aming Diyos. Patuloy ka namin na awitan at pupurihin at sasambahin. Dahil sa lahat ng nararanasan naming pagsubok sa aming buhay, nandyan ka upang kami ay tulungan, upang kami ay iangat, upang kami ay
kalakasan upang ikaw ang mahayag, maitanyag sa aming mga buhay. At sa pagkakataong ito po, kung meron po sa inyong nangangailangan ng panalangin sa umagang ito, maranasan ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, inaanyayahan ko po kayo na dito po sa harapan, and the people of God will be served by all our pastors here. At sa mga nananalangin po na sila'y magamit ng Panginoon sa mas malalim na kaparaanan sa mga oras na ito, kayo po inaanyayahan ko na pumunta dito sa harapan at maipanalangin po ng ating mga pastors. O Panginoon, salamat po na ang mga tao na naririto sa umagang ito ay paglilingkuran ka namin ng aming buong puso, ng aming buong kaluluwa at ng aming buong espiritu. O, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sino po yung mga nais may panalangin? Punta lang dito sa harap. Nakita natin, narinig natin yung kwento ni Pastor Mary Ann. Napakalalim nung kanyang naranasan. Nagpatawad po siya. Dahil dumating ang pag-ibig ni Jesus sa puso niya. Amen po ba? Ali po kayo dito. Huwag kayong mahihiya. Lalo yung mga first-timers. Pastors, dito po tayo sa harap. Let's serve the people of God. Ang tatay po ni Pastor Mary Ann ay nakakilala sa Panginoon sa loob ng kulungan. At ang resulta, di ba, sabi niya, ayaw niya ng mag-asawa. Pero dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, lahat ng mga sinabi niya noon na ayaw niya, binago ng Diyos. Nakapag-asawa siya, nagkaanak, binigyan ng karangalan ang mga magulang. Amen po. Alin po kayo? Lapit po kayo. Pastor, alika. Sama ka dito, anak. Mag-pray tayo sa mga tao. Pastors, harap kayo sa kanila. Sige, pastora, baba po kayo. Hanggang dyan po. Hanggang dyan. Lapit po tayo mag-pray. Taas ang inyong mga kamay. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lang. Nalin. Pastor Ronalyn, dito na. Sa harap. Ikot-ikot. Halika. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa Amen. Napaganda po ng mensahe ng araw na ito. Maraming salamat sa salita ng Panginoon sa lahat po ng nasa live FB ngayon. Siguro po may dinaramdam kayo, may kayo nadarama sa puso. Ang dalangin po namin sa Hub of Christ Church, Parañaque, na kahit andyan kayo, malayo kayo sa amin, maabot kayo ng mensahe. At yung mensahe ito ay bubuhat sa inyo. Ano mang problema ang nasa inyo ngayon? Ano mang problema ang kinakaharap nyo ngayon? Ano mang challenges ang kinakaharap nyo ngayon sa buhay? May Diyos na nakakita nito. Kaya mga kapatid, hayaan niyo po akong manalangin para sa inyo. Kung meron po kayong mga dinudulog sa puso, kung may hamon kayong pinagdadaanan ngayon, may Diyos po tayong buhay. May Diyos tayong nakakaalam. May Diyos tayong nakakakita. At may Diyos tayong handang tumugon sa ating mga kinakaharap sa buhay. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng nasa FB Live ngayon.
Lord, hindi namin alam kung ano nangyayari sa kanila. Hindi alam kung ano ang sitwasyon. They are battling a personal fight in their life. But Lord, you are a personal God in their life. Lord, salamat Lord na yung salita mo na pinanghawakan namin sa buhay. At Lord, sa mga first time Lord na nakikinig ngayon, dalangin ko Panginoon, Lord, nakatagpuin mo sila sa gitna ng kanilang challenges sa buhay, sa gitna ng kanilang mga trials and testing sa buhay. Lord, there is no testimony without test. There is no message, Lord, without mess. Kaya Lord, everything, sabi mo sa salita pa sa Romans 8:28, all things work together for good for those who has been loved and been called in the presence of God. Kaya Lord, abutin mo sila ngayon. Dalangin ko Panginoon, ang presensya mo, ang umabot sa kanilang puso ngayon. Lord, sabi mo sa salita, ikaw ang magbibigay sa amin ng bagong puso na walang pag-aalala, bagong puso na magpagbigay kapatawaran, Panginoon. Bagong puso, Panginoon, na naghahangad ng mga bagay-bagay na galing sa iyo, Lord Jesus. Kaya Lord, salamat. Lord, dinadalangin ko, Lord, abutin mo sila ngayon. Abutin mo ang buhay ni Aloha Chua. Abutin mo ang buhay ni John Mark Zetro, Panginoon. Abutin mo ang buhay ni Tibayon na JB Campoy, Panginoon. Ni Bonifacio Socias, Panginoon. Lord, ni Corazon Santos, Panginoon. Ni Ninong Joey, Panginoon. Ni Pastor Samuel, Lord Jesus. Lord, ano man ang testing na nagnadaanan nila ngayon. Test of hair, test of whale, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, na ang iyong kamay ay hindi nakatago sa kanilang mga problema. Lord, dalangin ko, Panginoon, nasa presensya mo sila'y manahan. Lord, they practice the Word. They capture the Word. They live in the Word, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Dalangin namin, Lord, ang mensahe, Panginoon, na kanilang narinig sa buhay ni Pastora Sabio, ito ay tumimo sa puso nila, Panginoon. Lord, sa aming pagtatapos sa service na ito, dalangin ko na selyuhan mo ng banal mong Espiritu ang kanilang ang kanilang natanggap sa kanilang puso, at ito'y maging kalakasan nila, Lord, sa kanilang hinaharap sa buhay. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong grasya at habag sa buhay namin. At Lord, tinataas namin ang kanilang mga buhay. Katagpuin mo sila sa umagang ito, sa gabing ito, kung saan man sila nanaroon, anong oras man sila sa kanila ngayon, Panginoon. Gumalaw ka sa buhay ni Lord Jesus. Kaya Lord, salamat sa mensahe. Salamat sa pagkakataon mapanalangin ko sila, Panginoon. Dinudulog ko sila sa iyo, Panginoon. Tinataas ko sila sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen at amen.